At eto pa, wala akong kinuha sa kanyang pera. Wala akong nakuha sa kanya, kaya wag siyang magmalaki na pera lang ang habol ko. No! Ni piso, wala siyang binigay sa akin. Wala akong kinuha sa kanya. Kaya dapat magpasalamat siya kasi hindi ako mukhang pera. Paano ako? Sige nga, sabihin niyo sa akin, paano ako makakapagtrabaho? Since day 1 na iniwan niya ako, baby pa yung anak namin. Tapos yung dalawang anak ko pa, maliliit pa. Wala akong nanay dito sa Australia. Wala akong kapatid dito sa Australia. Kahit pinsan, wala ako. May mga kaibigan ako, oo, andun yung support nila sa akin that time. Pero, support na hanggang dun lang. Support na disgrasya yung dalawang anak ko. Dahil lang din sa kaibigan ko. Paano ako makakapag-work? Nagpupunta ako palagi sa court. Dahil nga, sinaktan niya ako. May mga pasa ako sa likod that time. Alam ng mga kaibigan ko yon. May record ako sa police. May mga police report ako. Sinaktan ako niya. Nitong ex-husband ko na to. Pangalan niya is Danny. Sinaktan niya ako. Product ako ng domestic violence. Tapos, paano ako makakapag-work? Inaalagaan ko yung anak ko. 3 yung anak ko na inaalagaan ko, maliliit pa. Pumupunta ako sa court. Wala akong magulang na mapag-iwanan ng anak ko. Hindi ko din maiwan yung mga anak ko kung kanino lang. Dahil nga na-abuse na nga yung mga anak ko. Ako lang lahat. Nag-handle ng lahat. Tapos wala akong pera. Di niya ako binigyan. Binibigyan niya lang ako ng konting-konting gatas, ilang timpla lang. Tapos hanggang sa nagkaroon kami ng government support, tapos nag-start na ako magbenta. Gumagawa ako ng cake para lang makadagdag sa mga pangangailangan namin. Nagbebenta ako ng mga kakanin noon, ng cupcakes. Nagbebenta ako ng mga damit. Pinadalhan ako ng mama ko ng pangkapital ko, silver, ng mga jewelry. Nag-start ako doon. Kahit nga nung kami pa, nag-start na ako magtinda-tinda, maggawa ng cake. Alam ng mga tao yan dito sa Perth, Australia, kung ano yung buhay ko. Hindi naman ako tamad na tao para sabihin na ganun. Hanggang ngayon, etong isang launch namin, for how many years? Meron din akong record sa bank, sa ano yung tawag doon? Meron akong ABN, may tax ako, may record ako, nagbi-business ako, meron akong small business. Nag-franchise ako sa Lux Slim and Lux Skin kay Miss Ana Magkawas. Yun ang isa sa hanap buhay ko. Hanggang sa pinasok ko ang SMDC para maging international agent. Nagbibenta ako ng mga kondo. Nagbibenta ako ng mga damit. Nagbibenta ako ng gold. Ng mga kung ano-ano. Madami ako mga kung ano-ano binibenta. Naghahanap buhay ako sa paraan na malinis, sa paraan na kaya at alam ko. Tapos, sasabihan ako ng sponging. Ano din? Nakalimutan ko na pala. Sponging for a living? Sabihan kang idiot? Di ba? Matatanggap mo ba yon? Ako hindi ko matatanggap. Lalo ngayon, hindi ko matatanggap yon. Kasi kahit malalaki na yung anak ko, pinagdadrive ko pa rin sila. Binibiro ko na nga sila, Uber driver na nga ako eh. Dahil pagising ko ng umaga hanggang yun ang palaging ginagawa ko. Paano ako makakapag-work? Paano? Pag nag-work ako, sino maghahatid sundo sa mga anak ko? Sino maghahatid sundo dun sa 11 years old ko? Diba? Okay lang yung high school ko tsaka yung college ko. Kaya na nila public transport. Paano naman yung 11 years old ko? Diba? Kanino ko iaasa yun? Para pagsabihan niya ako na ganyan, yung last message pa niya, sabihin pa na, for 10 years, over 10 years doon, hindi ako nag-work. Yes, hindi talaga ako nag-work. Hindi ko pinagmamalaki yun. Hindi nakakataas ng dangal ko yun. Pero wala akong magagawa eh. Pero, meron ako small business na pinagmamalaki.